umaga po sa inyong lahat. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Glory be to Jesus. Isa pong kagalakan muli na tayo po ay binigyan ng iba yung sigla ng Diyos na magkasama-sama upang sumamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Di po ba maganda po na ating pong i-celebrate? Bagamat may argumento po, kailan ba talaga isinilang ang Panginoon? Well, hindi po mahalaga po yung araw at oras kung kailan siya sinilang. Mahalaga po isinilang ba siya sa ating puso? Laman ba siya ng ating buhay? Tinanggap ba natin siya? Kinilala bilang Diyos at tagapagligtas ng bawat isa sa atin. People today are so engrossed celebrating this moment of, ang tawag nito Holy Week or holidays, Holy Season. Ano po ba ang focus ng bawat isa? The problem with many people celebrating Christmas ay nare-focus po, yung hindi po nakapokus sa tamang pag-focus ang sariling kaisipan. If you read my insight this morning, yung po ang binigyan ko ng pansin, choosing what is better sa buhay natin. It is good to celebrate Christmas with all our loved ones, friends, and, mga activities po ng bawat isa sa churches, napapagod ng marami. Yung iba napagod na, pero hindi nila na-enjoy yung moment na kung saan dapat na-embrace natin ang Panginoon. It is not about us, it is about God. It is about Jesus. We celebrate this moment because we think about the Lord's goodness. Iniisip natin kabutihan ng Diyos, dapat yung pong focus. Amen po ba? Bagamat iniisip nyo na po yung mga regalong inyo pong ibibigay o naibigay na at nanghihinayan kayo kung bakit nyo nabili pinakamahal na regalo na para bagang nagsisisi pa kayo bakit nyo ibinigay. O kaya iniisip niyo po yung mga inyong inaanak kung paano sila tataguan o tatakasan. Kaya sa iba, ang Kapaskuhan ay worrisome. Ibig sabihin kabalisahan. Hindi po enjoyment. No. Let's enjoy the moment because it is God's day. Ito yung araw ni tinakda ng Diyos upang ating pong alalahanin ang kabutihan kadakilaan niya sa buhay ng bawat isa. If you have your Bible with you, makibukas po kayo saan, tayo po yung muling tumayo. At ako po'y alam ko po'y naniwala kung familiar po kayo sa verse na ito. Open your Bible in the book of John, chapter 14, verse 6. Siguro hindi na natin kailangan hanapin po yan sa banal na kasulatan sapagkat familiar po tayo dito. Ito po yung katagang binanggit ng Panginoon sa katotohanan tungkol sa Kanyang sarili. Who He is and what He is to us. John chapter 14, verse 6. Next slide, nandun na nakalagay yung aking verse na yan. John 14:6. Ito pong ating mababasa. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one can come into the Father but through Him alone. Yung pong sinasabi ng talata. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Yan. Tingnan nyo na lang yung sa slide ko. Andyan po yun. Ayan. I am the way, the truth, and the life. At ito pong pagbulay-bulayan po. Bagamat alam natin, simple itong talatang ito, pero ito po ay naglalaman ng mahalagang mensahe at pinapaalala sa atin ng Panginoon ang kahalagahan niya sa buhay nating ito. Shall we all bow our hands and let's pray, ask God's provision, directions, leading ng Holy Spirit as we continue to ponder together His Word this morning. Hallelujah. Pasalamatan po natin ng Panginoon. Mabuti siya. Mabuti ang Diyos sa iyo, kapatid. Mabuti siya sa ating lahat. Mabuti siya sa ating pamilya. Mabuti siya sa bawat isa. And so, let's give an opportunity to open our heart and thank God and be grateful. Maging magpasalamat tayo sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Father God, aming Ama, na nagmamahal sa amin. We are so grateful, O Lord, sa iyo pong kabutihan, kadakilaan, kamangha-mangha kang Diyos. Bagamat kami po'y nakaranas ng iba't iba pong pagsubok, problema, suliranin sa buhay sa mundong ito. In spite of those negative situations that we have had, Lord, nandun ka pa rin pang hindi mo kami iniwan, ipinabayaan man. As we wind up the years, O God, of 2023, but before that, Lord, allow us to celebrate, O God, your birthday. Though, Panginoon, it is still an argument kung kailan ba talaga kay sinilang. Pero ang mahalaga niyan sa buhay naming lahat, ang pagdiriwang po at mensahe ng Kapaskuhan ay hindi po nakatuon sa isang araw lamang, kundi sa bawat sandali ng buhay namin. We're so grateful, O Lord, na nakatawang tao ka.
At ang kahalagahan nito, Panginoon, ay patuloy nawa naming maintindihan, maunawaan, mayakap. Hindi lang po, Panginoon, yung historian tungkol sa iyo, kundi ikaw mismo. Ikaw mismo, O Diyos, na siyang naging malapit sa amin, naging Emmanuel, God is with us. Panginoon, salamat po sa iyong presence, salamat po sa kalinga, salamat sa kaligtasan, salamat sa biyaya, salamat sa panibagong araw na ito. Mangusap ka sa bawat isa sa amin, sa bawat isa, ngayon nakapiling namin ng isa't isa, maging doon po sa hindi namin kapiling face to face, but Lord, we are in one in spirit, in one in reality to worship you in spirit and in truth, O Lord. Salamat po. Narito po ang ibang lingkod, gamitin mo po bilang daluyan na yung pagpapala. Mayayag po yung mensahe, Panginoon. Lord, make use of my lips as a channel of your words of encouragement. Encourage those people who need encouragement. Lord, strengthen those who are weak, heal those who are sick, and bless us all, O Lord. Make our lives happy as we celebrate your birthday today. Lord, salamat po. All the glory, honor belongs to you, and praise is yours, and we bring it back to you in the mighty name of Jesus. Amen, amen, and amen. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Kayo po'y makakapunan in the presence of God. Pinamagitan ko po ang mensahe ng Panginoon ngayong umaga ng Christmas message, the message of hope. Ang mensahe ng Pasko ay mensahe ng pag-asa. Ang sabi ni Jesus, John chapter 46, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Hindi binanggit ng Panginoon, ako'y isa sa mga daan, isa sa mga katotohanan, o isa sa mga buhay, kundi the way, the truth, and the life. Tahasan niyang binanggit ng katotohanan yan. Kaya nga yung sanggol ay sinilang sa sabsaban, ang siyang the way, the truth, and the life. Ano siya? Sino to? Bakit siya mahalaga sa buhay natin? Jesus was in the manger, causing angels to rejoice, Mary to wonder, shepherd to worship, and us to have hope. Pilitin ko Tagalogin. Si Jesus, na sanggol na ito na nasa sabsaban ng pagkakataon na yon, ay naging dahilan upang ang mga anghel sa langit ay magpuri at magdiwang. Yung sanggol sa sabsabang ito, na sineselebrate natin, ang birthday nito, nagbigay po ng pagkamangha kay Maria. Alam natin, ang miracle birth ni Jesus through Mary. Ito rin ang nagbigay po ng kagalakan sa mga shepherds upang hanapin ang Panginoon at sumamba sa Kanya. At ganoon din yung mga pantas na mula sa malayong lugar, naglakbay ng malayong panahon, hindi natin alam kung ilang taon o ilang araw nila nilakbay yun, sa pamagitan po ng paglalakbay na nung panahon na yon, hindi ganun kabilis ang transportasyon. Pero sinikap nilang marating yung lugar na kinilalagyan ng sanggol upang siya ay halayan ng kailang espesyal na handog. What a wonder it is. And for us today, pag tutuon natin ating pansin sa Panginoon, dapat nagbibigay ito ng ganap na pag-asa sa buhay natin. Amen po ba? Ang tanong ay, what is hope? Ano ba pag-asa? Hope is a feeling of expectation, desire for certain things to happen. Yun po kasimpleng kahulugan ng hope. Hope, what is mean? Hope is a feeling of expectation and desire for certain things to happen. Pag sinabing expectation, inaasahan mo itong bagay na ito na mangyayari. We're hoping for a better tomorrow. Amen po ba? Sa kabila, sabi ng marami, sa kabila ng paghihirap, trahedya, ang presyo ng bilihin ay tumatas, hindi naman bumababa. Meron ba tayong magandang tatanungin bukas? Meron bang pag-asa sa ating kinabukasan? If you're losing your hope, then huwag ka na magbuhay. There's no need for us to live, to exist. May mga may sakit na ang pag-asa nila ay parang malayo nilang matanaw yung kagalingan. Tayong lahat ay umaasa ng magandang bagay. Pag sinabing hope, it is a feeling of expectation and desire for certain things to happen. One of the precious things many people today expect to hear about is the word hope, pag-asa. Bakit po mahalaga ang pag-asa? Why is hope important? Pag-usapan natin, bakit po mahalaga ang pag-asa? Kapag tayo may hope o pag-asa, gusto nating maging maayos ang magiging outcome ng anumang problema at pagsubok na ating hinaharap ngayon sa buhay. Siyempre, kapag umaasa ka, pagka may sakit ka, umaasa kang gagaling ka. Pag wala ka trabaho, umaasa kang bibigyan ka ng Diyos ng trabaho. Pag mahina ka, umaasa ka, nagpapalakasin ng Panginoon, you're expecting something good to happen, maybe not now, but maybe later tonight or tomorrow.
Umaasa tayo. At tayong lahat, meron pong kakayanang umasa. Kung meron tayong pag-asa, hindi lamang ito tumutulong sa atin na maging matatag sa pagharap sa mga problema, kundi ini-improve nito ang ating pamumuhay dahil sa nai-imagine natin na meron tayong magandang bukas at ito ang magmomotivate sa atin na gumawa ng hakbang para mangyari ang mga bagay na yon. Our hope motivates us to do positive things to accomplish certain things that we would like to happen sa buhay natin. Sa isang estudyante, umaasa kang gagraduate ka, sisikap ka mag-aral. Tama po ba? Ang isang magsasaka, umaasa ka sisikap niyang alagaan yung kanyang pananim. Sisikap siyang manalangin na umulan sa tamang panahon at umaraw sa panahon ng pag-harvest niya ng kanyang mga tinanim. Di po ba? Ang isang magulang na umaasa magkakaanak, umaasa siya na darating panahon, bibigay ni Lord to sa kanila. Di po ba? At tayo mga Kristiyano, umaasa tayo ng bagong buhay, bagong langit na ating uwian. And we're hoping for that. And it might come very soon kasi rapture is coming. Umaasa tayo doon sa bagay na yan. Amen po ba? Umaasa tayo na may Diyos na siyang may hawak ng buhay natin. Whether we think about it or not, hope is part of everyone's life. Isipin mo nito, hindi. Ang pag-asa ay bahagi ng buhay. Amen po ba? Sino po dito nagbabalak mag-asawa? At naka-schedule magpakasal? Meron po akong kakasalin sa darating na araw. Amen. Siguro naman, umaasa sila, magsasama sila na maayos. Ang hirap naman, ikaw lalaki, ilang babae sa babae? Opo. Ikaw babae, ganun din po. O, ilang taon kayo magsasama? Like kung pinakita sa kanilang marriage contract, hanapin yung expiration date, wala silang makita. Sorry to say. Kasi umaasa tayo na till death do us part. Tama po ba yun? Dapat ganun. Umaasa tayo ng magandang bukas, umaasa tayo ng magandang kinabukas, umaasa tayo ng magandang magiging maayos ang ating pamilya, ang ating trabaho, ang ating mga plano sa buhay. Lahat tayo may mga propesyon, lahat tayo may mga pangarap, hangarin sa buhay. Umaasa tayo na magtatagumpay sa bagay na yun. Pero ang tanong ay ganito, sino nakakatiyak sa atin na ating pumakamit yung mga bagay na ating pinapangarap? Kahit na gano'ng katalino, hindi mo alam kung anong mangyayari bukas. Itong ang COVID hanggang ngayon, pinoproblema pa rin natin. Ang sabi ng marami, nagsushoot up uli at meron pong panukala na ating pong i-mandate ang lahat na mag-face mask muli. Problema ba yun? Hindi. Marunong naman tayo sumunod, di po ba? Kung kinakailangan. Pero ano po bang inaasahan natin sa darating na araw? Kung mangyari muli itong problemang ito, mawalan ba tayo ng pag-asa? Itong nakaraang mga ilang taon, nagulantang tayo, nangamba, natakot, pero God sustained us and protected us. Though some of our loved ones may be perhaps suffered so much at wala na sa digdig na ito, but somehow God still gave us life. For us to realize, we are not the one who holds our future, but God is. Siya ang may hawak ng ating buhay, ng ating pumbukas. Kaya tama lang umasa tayo. Lahat tayo may pag-asang tinatanaw. Okay? We hope for something in its inherent part of human being. Itong tumutulong sa atin para maging makabuluhan ng ating kinabukasan. Ang hope ay may bahagi para ipahayag mo kung ano ang ating iniisip at kung ano ang ating magiging buhay. There are those people today who are without hope, walang pag-asa, while others have false hope. Yung iba naman, mali yung kayang inaasahan. Sino dito, inaasahan niyang tatangkad pa siya? Kung ang lahi niyo naman ay cute, huwag ka nang umasa. Amen. Kung lahi mo naman ay matangkad kayo at pangarap mong bumandak, hindi mangyayari yon. Kung lahi niyo po ay medyo maitim kayo at gusto niyong pumuti, kumain kayo ng papaya. Pero umasa ka na maaaring hindi mangyari yung bagay na yon. Ang tawag doon ay false hope. Kung aasa kang graduate ka, hindi ka nag-aaral, kopya ka lang ng kopya, umasa ka ng mali. Ang tawag doon, false hope. You're hoping for something good, but you're doing wrong things. Huwag ka nang umasang magandang maging kinabukasan mo. Nagkakaintindihan po ba tayo sa bagay na yan? Ang problema sa mundong ito, they have hope, but false yung hope. Yung iba naman nawala na ng pag-asa. But the big question is there true hope that we can depend on? Meron bang tama at mabuting pag-asa na pwede nating pagsandigan, pagtiwalaan ng lubos sa buhay natin? Ito ang isang bagay na pinipilit alisin sa atin ng hindi magagandang sitwasyon na dumarating sa ating pambuhay. Ito po, bakit po, why does God allow negative situation to happen? Parang ganito yung tanong Sabi ng isang author, sabi niya, why bad things happen to good people? Why bad things happen to good people?
Bakit po nagkakasakit kahit nagpipray ka? Sino ba dito hindi man lang kailanman sinipon, inubo, o nilagnat man lang? I believe ako sa inyo, kapatid, superhuman kayo. O baka naman di talaga tayo ka-tao. Lahat po tayo sa mundong ito, habang nandito, makakaranas po ng kapigatian. Iiwan na po natin ng 2023. Tatanungin natin panibagong taon, meron pong pananagumpay ba o kalugihan? At kung ating unawain, we will going to gauge our lives, what had happened sa buhay natin. Ano nangyari itong 2023? Ilang araw na lang po, iiwan na natin. Ang tanong nagtagumpay ba tayo ayon sa nais ng Diyos? Nagawa po ba natin pinagagawa ng Panginoon? O yung ginagawa ninyo, hindi yan pinagagawa, napagod ka lang, at the end of the day, mali pala yung assignment mong ginawa. Nakalimutan natin, may programa ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Nandiyan pa ho ba kayo? Hallelujah. When doing counseling ministry, I might be able to remember anymore a lot about what the counsel, ito po yung tatagalugin ko na lang sinulat ko. Noong sa panahon po na ako po nagka-counsel, humihingi ng payo, Pastor, pwede po ba kayo makausap? Sige po. May mga pagkakataon po, yung mga kanila pong mga binabanggit sa akin, nakakalimutan ko. Ano ba istorya ni ganito? Kasi kadalasan, hindi ko na inintindi yun. Ang inintindi ko, mabigyan lang sila ng pag-asa pagkatapos mag-usap. Kasi people who are asking for counseling, asking for hope, are people who are indeed na kanila pong inaasahan na pagkatapos ng pag-usap, uuwi silang, may pag-asa silang tinatanaw. Nakwento ko na ba sa inyo, meron kong kausap, 3 hours na nagpag-usap sa akin, wala ko nasabi kundi, Pastor, makinig lang po kayo. 3 oras sila mag-asawa, kausap ko, 3 oras. Problema sa pamilya, problema sa anak, problema sa trabaho, problema sa kanilang relasyon, 3 oras. At ang sabi ko, bigyan mo ako ng patience. Hindi dahil sa nagagalit ako, hindi dahil sa 3 oras. Sige lang, Pastor. Pagkatapos ng sabi ng Pastor, salamat po, pinakinggan nyo kami. Pinag-pray ko sila, at ako'y natuwa sapagkat even without telling them what they're supposed to do, on my viewpoint, binalik ko lang ano po dapat yung gawin. Di ko na yung tama, pinahayag ng Panginoon, yun po ang inyong gawin. Salamat po sa Panginoon. And then umuwi silang masaya. Ibig sabihin, people are expecting to hear something that brings them another energy sa buhay. Hope ang ika nga, pag-asa. Di po ba? Kaya pag may lumalapit sa atin, humihingi ng payo, dapat panatag tayo, pagkatapos natin mag-usap, may pag-asa silang inuuwi sa kanilang tahanan o sama sila pa doon. Hindi pagkatapos natin kausapin, maghahanap ng puno, bibili ng lube, magbibigti, papakamatay, o kaya mawala ng pag-asa, o kaya mag-aaway tayo. Mali po yun. Always be reminded of this. Kapag ka mayroong lumalapit, humingi ng payo, umaasa po sila na may positibong bagay silang madidinig sa atin. O kaya positibong bagay na makita sa atin as a reaction to their needs. Di po ba? Amen po ba ron? Yan may mga anak natin, mga magulang. Pagka lumapit po ba yung anak natin, may problema sila. Pagkatapos natin makausap, nabibigyan po ba natin ng pag-asa? O kanagdagang problema? O bigatin? Hello mga nanay, mga tatay, nandyan po ba kayo? Paskong Pasko, sinesermonan niya ko, hindi. Hope kasi, pag-asa Kasi lahat tayo naghahangad ng pag-asa. Kasi pag walang pag-asa, wala tayong tinatanong na magandang bukas. Amen. Umaasa sila na pagkatapos mo silang makausap, uuwi sila na may dala silang pag-asa. Huwag natin kalimutan ang dahilan kung bakit may mga taong lumalapit sa atin na tumihingi ng payo. Amen po ba? Hindi payo nga, payo. Pwede rin. Pagka umuulan, bibigyan nyo ng payo para makauwi siyang hindi basa. So many people today, are losing hope. Tanong, meron po ba kayong kilala na nawawalan ng pag-asa? May mga nawalan ng pag-asa about their job. Kung kailan sila muling papasok sa trabaho, iniisip nila kung makakapasok pa ba sila. May nawalan ng pag-asa kung mayroon pa ba, magiging maayos pa ba ang kailang marriage life. Meron ba kayong kilala na balak na maghiwalay? Nagsama na matagal, pero at the end of the day, maghihiwalay pala. Parang wala ng pag-asa. Ang sabi ng isa, Pastor, anak na lang ang dahilan kung bakit may nagsasama. Nakakaya naman sa aming mga anak kung kami maghihiwalay pa. Wow. Sabi ko, may pag-asa ba kayo magkasundo at maging maayos ang buhay niyo? Wala na siguro. Kapatid, umasa ka pa rin kasi Diyos hindi pa tapos sa buhay ninyo. Just allow God
to intervene on your relationship. Kasi God can work wonders in miracles. Umasa ka pa rin. Pero nawawalan pa rin ng pag-asa eh. May mga ganung bagay. May nawalan ng pag-asa patungkol sa kailang karamdaman. Pagagalingin pa ba sila ng Panginoon sa kailang naramdaman? May mga nawalan ng pag-asa kung ma-overcome pa nila ang krisis sa mundong ito. Sino pong umaasa ng bigas, ibabalik sa 25 pesos tulad ng pangako ni BBM? Huwag na kayong umasa. Umasa na lang tayo na bawat araw, pakakainin ka ng Lord. Hindi mo 25 pesos siya. Huwag nyo isipin kung babalik ng 25. Isipin nyo na lang, God will provide. Kung yung ibon, pinakakain niya, yung bulaklak, pinagaganda niya, kayo pa kaya. Kahit 100 pesos per kilo yan, pakakainin tayo. Hindi tayo gugutumin ni Lord. Amen po ba? Umasa tayo ng ganon. Amen. Huwag na kayong umasa na meron pong tatayo dyan na maghihimala. Malimang kay Jesus lang talaga ang katotohanan ng buhay. Okay? May nawalan ng pag-asa kung magtatagumpay pa sila laban sa mga bisyo na pilit nilang nilalayuan at iniiwasan. Meron po ba kayong kilala na nahirapan layuan ng bisyo? Na-rehab na, balik uli. Bakit? Para sa kanya, wala na siyang pag-asa. Wow, marami pong ganun. May mga nawalan ng pag-asa na kanilang disastrous circumstances will ever get better. Yung kanilang mga hindi magandang sitwasyon ay magiging mabuti pa ba o mapapabuti pa ba ang kailang disastrous experiences sa buhay nila. May mga nawalan ng pag-asa na baka hindi na lumapit sa Panginoon na ilan nilang mamahal sa buhay para tanggapin si Jesus. Sino dito hindi na umaasa yung asawa niya makakilala sa Panginoon? O yung anak nila makakilala kay Lord? O tatanggap kay Jesus? O maglilingkod sa Panginoon? Pastor, ilang taon ko na pinagpipray mga anak ko, hanggang ngayon hindi ko pa makasama sa gawain. Umasa ka pa rin. Bakit? Hindi pa tapos ang Diyos. Huwag mo lang pilitin. Allow God to work wonders upon their lives. Ganun lang po yun. Habang may buhay, may pag-asa. Amen. Ilang sakay lang ba papuntang pag-asa? 2 sakay lang yung monumento. Quezon City. Hindi po. Ikaw ba, sumagi din ba sa iyong isip na walang ka ng pag-asa? Are you losing hope somewhere along the line? Hello? Eto, meron ko nakausap. Lagi siyang bumabagsak sa board exam. During those moment of time, meron kong kaklase na mataas naman ang grade niya. Pero every time may board exam, kinakabahan na may mental block siya, hindi siya pumapasa. Samantalang ako, kopya-kopya lang ako minsan na assignment, kung minsan hindi naman lang ganun kaseryoso. Ibig sabihin, seriously, pero hindi ganun kaseryoso na gusto ko pang mag-summa cum laude. Makapasa lang, okay na. For the first time, kinuha ko yung board exam, pasado ako, praise the Lord, puri ng Panginoon. Mga klase ko, hindi. Tapos yung isa, 3 times na, tapos wala ng pag-asa. Sabi ko, hindi, mag-pray ka. Huwag ka mawala ng pag-asa. At after that, alam nyo, nasa top 10 siya. Wow, praise God, puri ng Panginoon. So, pag hindi ka nawala ng pag-asa, may mga negative situation, may mga negative disaster events sa buhay natin, crisis, pero huwag kang mawalan ng pag-asa. Kasi someday, God has set at a proper time for you to receive what you prayed for. Matatanggap mo yung pinanalangin mo. Amen po ba ron? Kung aasa ka tatangos ang ilong mo, baka tumangos siya, naalim mo. Ilahin mo lang, kada umaga. Tapos pangarapin mo, lagyan mo ng ipit yan. Kahit pa paano, di ba? Pangarap. Wala namang masama mangarap. Pero kung umasa ka ng mga gandang bagay, hindi naman masama yun. Hindi naman pangit yun. Kaya lang sa isang banda, kanino ba natin dapat isandig yung ating pong pag-asa? At ano yung mga bagay na dapat natin pinahalagan at yung mga bagay na pansamantala. Kasi minsan, ang problema po, we deal much of our time and effort choosing what is not important at all. Yung mga bagay na ang priority natin, binibigyan natin ng panahon yung pangsamantalang halaga. At yung pinakamahalagang bagay na pangwalang hanggan, nakakalimutan natin. Parang si Martha at si Maria. Sabi ng Panginoon, O Martha, Martha, masyado kang abala sa maraming bagay. Pinili ni Maria ang pinakamabuti, hindi kukunin sa kanya. Sabi ni Lord, isang bagay lang ang mahalaga. And Mary choose what is best. The better part of life, Mary choose what is it. So, napakahalaga po nito. Sa buhay natin, 24 hours lang binigay ng Diyos, hindi po 25 at 26. Amen po ba? 24 hours lang. Bawat isa sa atin has been given equally 24 hours a day. Ang tanong paano natin ginagamit at ginugugol? Ang problema lang, umaasa tayo ng maganda, pero sinasantabi natin ang Diyos.
We spend much of our time dealing with our life's issues based on our ability to plan, based on ability to uphold ourselves. Yung iniisip lang natin kung paano natin mapapaganda yung buhay natin. Nakalimutan natin na may Diyos na masigit niyang alam kung paano tayo matutulungan para magtagumpay at para makamit yung ating mga hangarin sa buhay. At ito pang issues. Ang issue ng mga bagay na masyado natin pinahalagaan ay mga bagay na pangsamantala. Pero yung pinakamabagay na pang walang hanggan, gano'n natin ito pinahalagan, binibigyan ng panahon at lakas para makakomplis ang mga bagay na yun. Langit at lupa lilipas, trabaho natin matatapos, ang kalakasan mawala, ang kagandahan kukupas. Ang maganda noon, ngayon, mas maganda ngayon. Pina-enhance ng beauty. Pero sa totoo lang, tumatanda tayong lahat. Amen po ba? Hallelujah. Amen. Yung malakas kahapon, mahina na ngayon. Yung bata noon, matanda na ngayon. Uy, pastor, kalabaw lang tumatanda. Sino sabing kalabaw lang? Tingnan nyo katabi nyo. O, di ba? Tingnan nyo si pastor. O, sino ba bumabata? Pero at the end of the day, life is short in this world. Maikli lang ang panahon natin sa mundong ito eh. Pero hindi po pinograma ng Diyos hanggang dito lang yung buhay. Kasi may life eternity. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus. The whosoever believes in Jesus shall not perish, but have eternal life. So eternity, ang plano ng Diyos, ang destiny natin is forever. But the problem is, yung ating pong focus is more on the things that are temporal rather than the things that are eternal. Ang focus ng marami sa atin, wala na sa Bethel, sa iba. Hindi po nakatuon doon sa mga bagay na pangwalang hanggan. Hindi ho masamang mag-aral, hindi ho masamang magtrabaho, hindi ho masamang mangarap ng mga bagay na gusto natin pangarapin dito sa mundo. Pero wag natin kalimutan, ang buhay natin sa mundo, pangsamantala lang. Enjoy natin by the presence of God. Enjoy natin yung mga bagay natin tinatangkilik. Enjoy natin yung edukasyon natin. Enjoy natin yung trabaho natin. Enjoy natin yung achievement natin. Enjoy natin. Pero wag natin kalimutan, laging isinasawag natin ang Diyos na siyang dapat maging driver nito at hindi tayo. Because at the end of the day, it's not about us, it's about God who owns us. Amen po ba ron? Mga young people, are you with me? Mahal niyo ba si Jesus? Bakit? Hello, mahal niyo ba si Lord? O girlfriend niyo, mahal niyo? Ayaw. Mahal niyo si girlfriend mo? Hindi daw, hindi daw. Bakit kaya? Pag-usapan niyo na lang yun. Isang napakagandang description ng Bible tungkol sa Diyos, He is the God of hope. Pag-usapan natin about Jesus, about God, who is the God of hope. Isa po sa magandang description ng Bible tungkol sa Diyos, He is a God of hope. Siya po yung Diyos ng pag-asa. Amen. Itong sabi ng Romans chapter 15, verse 13. Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing. Ang ganda na sinabi ng talata. Tingnan niyo po. Titigan niyo mabuti yung talatang ito. Now the God of hope will fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. Pwede akong umasa sa inyo at mabibigo ako. Kasi hindi lahat ng bagay kaya ninyong gawin. Hindi lahat ng tanong masasagot ninyo. Hindi lahat ng bagay magagawa ninyo. Hindi lahat ng lugar mapupuntahan ninyo. Hindi lahat ng issue ng buhay kaya natin. Hindi lahat ng bigating mapapasa natin. Bakit? Kasi we are limited creatures. We are not God. God lang ang all-powerful, all-knowing, and all-presence. In everywhere, He is there. Omnipotent, omnipresent, and omniscient. Only God can do a lot of things at wala siyang limitasyon. But us, meron tayong limitasyon sa mundong ito, sa buhay natin. Aminin natin yon. Pag umasa ko sa inyo, pwede naman umasa, kaya lang alam natin na ito'y limitado. Pag umasa ka sa magulang mo, pwede naman, pero abot lang sa kanilang kakayanan ang magagawa nila. Pero pag umasa ka sa Diyos, well, walang imposible sa Kanya. Walang imposible sa Kanya. Wala. Amen. Pag umasa ka sa doktor, pag uwi mo, malungkot ka kasi ang dami mong bibiling gamot. Pero umasa ka sa Diyos, pagkatapos mo pa doktor, di mas maganda yon. Ginabayan ka na, tinulungan ka pa, inabot ka pa. Sa biyaya ng Panginoon. Hindi ko sinasabi mo kayo magpa-doktor, ha? Hindi po doktrina ng Panginoon yon.
Hindi ko rin sinasabi huwag kayong humingi ng tulong sa kapwa natin. We can ask others for help. But on the other hand, aminin natin ito, tanggapin katotohanan, limitado. Hindi lahat ng bagay matutugon ni pastor, o ni sister, ni brother, o ni tatay, ni nanay, ni ate, ni kuya. Bagamat kuminsan, nakasandig tayo sa mga taong ito. Umaasa tayo sa kakayanan nila. Umaasa tayo kay Bombay, kay sister, kay brother, at doon sa mga kumikita. Pero kung umasa ka sa Diyos, ano man sandali, hindi ka niya iiwan, hindi pababayaan man. Yun ang katotohanan nun. Amen po ba? Ang sabi dito, now, made the God of hope fill you with all joy. Tingnan nyo, all joy. Lahat ng kagalakan at kapayapaan. Sino po bang gustong lumungkot ang buhay niya? Aber? Meron po ba dito gustong malungkot yung Pasko niya? Wala. Dito po, gustong malungkot ang Pasko niyo? Pagpipray natin. Joke lang. Ito, gusto niyo malungkot yung buhay ninyo? Wala. Lahat tayo gusto nagiting maging masaya. Ayaw natin gumugulo ang buhay. Di ba? Kaya nga natin, sabi na isa, makapagbakasyon nga para makaiwas sa gulo. Eh saan ba ang lugar na pwede mong puntahan na walang gulo? Meron po ba? Whenever two or three gather together, may kaguluhan yan, may argument yan. Kasi lahat tayo may kanya-kanyang pananaw, pag-unawa, reasoning, understanding. Yan, understanding. Eh, yung usapin lang, ano ba ang una? Manok o itlog? Hanggang ngayon, pinagtatalunan yun. Manok, itlog. Itlog, manok, manok, itlog. Diba? Pinagtatalunan yan. May argument tungkol dyan. Kaya lang, sa isang banda, kung tayo po'y tatanaw sa ating pong buhay na ito at ilalayo natin katotohanan na God is the only hope we have, the real hope in Him, makalimutan natin katotohanan ng buhay. Sabi pa dyan sa talatang yan, pakireflect mo anak, yung verse na yan. At sabi dito, all joy and peace in believing. Take note of that. All joy and peace. Hindi lang pala yung kagalakan, kundi maging yung kapayapaan ng buhay. Nakasalalay po sa Panginoon. Alam niyo, marami tayong plano. Alam niyo, napanatag lang ang buhay ko. Naranasan ko yung tunay na kapayapaan nung magsimula po akong magpasyang sumunod sa Panginoon. Ang dami kong plano sa buhay. Alam ni Sister Ned, kami ang dami namin plano sa buhay. Ang dami namin plano pati sa church, pati sa program namin, pati sa trabaho namin, pati sa pamilya. Ang dami namin plano at programa. Ako, pagkatapos ko mag-aaral ako ulit. Pagkatapos ko mag-abroad ako, ganito. During that time, ako'y nagtatrabaho na, may dinadivert ng Diyos yung buhay ko, yung attention ko. Wala na sa trabaho ko, kundi sa paglilingkod na. Habang ako'y nasa opisina, gumagawa ko ng sermon. Sabi ko, unfair naman sa kumpanya, Lord. Binabayaran ako para gumawa ng sermon. Hindi, para gumawa ng trabaho nila. Kaya lang, yung aking mga spare time, ginagawa ko yun, napupuyat po ako para sa bagay na yun. To the point na God is directing me towards the ministry and setting aside my secular work. To the point na nagdesisyon ako, Lord, ano po bang mainam? Iwan ko na ang lahat, sumunod sa Panginoon. Akala ko hindi mapapanatag ang buhay ko. Later, I realized, ang tunay na kapayapaan pala, pagka nasa gitna ka ng kalooban ng Diyos, doon mo madadama ang tunay na kapayapaan ng buhay at kasiyahan ng buhay. When you are in the center of God's will, you will feel the joy and the peace that transcends all understanding that comes from God. Yun po ang katotohanan. Kaya masaya po ako naglilingkod sa Panginoon. Kami mag-asawa, masaya po kami, iniwan namin. Hindi ko sinasabi, gayahin nyo kami. No, dealing ni Lord sa amin, personal yon. Kaya hindi ko sinasabi sa mga pastor, gayahin nyo man ako, iniwan ko profession ko para sumunod sa Panginoon. Hindi po ganun. Hindi po ganun ang sinasabi ko. Sinasabi ko yung personal namin patotoo. Personal namin patotoo. Sinasabi ko lang, anong direksyon ng Diyos sa iyo, mamadama yung kapayapaan at kagalakan doon. Pero pag malayo ka sa sentro ng kalooban ng Diyos, meron kang achievement, pero wala kang tuwa at galak sa buhay. It is not about achievement, accomplishment that matters most sa Diyos, kundi yung ating relasyon sa Kanya. Bakit? Kasi ang purpose ng tao ay to love God and to love others. That's the purpose of life, to love God and to love others. Hello? Nandiyan po ba tayo? The greatest commandment of all is what? Ang pinakamahalagang utos ay love. Love whom? Love God with all our heart, souls, mind, and strength. And love our neighbors the way Jesus loves us. Yun po yung pinaka-bottom line ng buhay. Yun po pinaka-ultimate goal ng buhay. Hindi para yumaman. Tama lang na kung kalooban ng Diyos, why not? Pero wag mo kakalimutan, mahalin mo ang Diyos. Mahalin mo kapwa mo. Ibig yung yumayaman ka tapos lahat ng tao kaaway mo.
Hindi success, hindi payapa yun. Hindi peaceful yun. Hindi joyful yung buhay na yun. Nagkaroon ka ng achievement para sumikat, hindi joyful yung buhay niyan kasi ang kasikatan mawawala yan. Ang power mawawala, ang position mawawala. Ang wealth mawawala yan. Pero ang faith mo sa Diyos, hindi mawawala. And our faith sustain us to believe that God is our hope. God holds our tomorrow. Yung pinaka-bukas at magandang bukas, hawak ito ng Diyos. Amen po ba ron? Nandiyan pa ho ba kayo? And sabi that you may, in believing, that you may receive, fill your life with joy and peace in believing. That you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. So yung hope pa lang ito, hindi galing sa tao, kundi galing sa Diyos sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Banal na Espiritu. Alam mo, umasa po ako noon, ako'y nakilala sa umasa po ako, Panginoon, umasa po ako na ang pamilya ko makilala sa iyo. That's truly, indeed, yung pag-asa nagkaroon ng katuparan. Although wala na nanay ko, tatay ko sa mundong ito, but I do believe nasa presence sila ni Lord. Bakit tinanggap nila si Lord eh? Ako'y naniniwala, tinanggap nila si Jesus Christ. Pinahalaga nilang paglilingkod ko sa Panginoon. Dati, naghinayang sila. Nak, ano bang nasa isip mo? Bakit mo iniwan profession mo? Sabi ng nanay ko, kamusta na maging anak mo, maging apo ko? Baka dumamatay sa gutom. Kasi nga, magpapastor ako, ano magiging buhay ko? Ano kinabukasan nila? Sabi ko, Nay, ipipakita ng Panginoon na siya'y buhay pag sumunod ako sa Kanya. Siyempre, magulang, isang magulang para umasa na gano'n ang mangyayari. Malibang kilala nila si Jesus, hindi nila matanggap yung katotohanan na yun. Hindi nila matanggap yun. Pero not knowing, at the end of the day, ito palang ginawa ng Panginoon. Ang Panginoon, nakikita nila yung galaw ng Diyos sa buhay namin. Yung himala ng Panginoon sa aming mga anak, yung katwiran ng Diyos, nakita nila yung mga patutuong yun. Yun ang naging dahilan upang lalo silang magtiwala na ang Diyos na yung pinaglilingkuran ay buhay at totoo. Umasa ka. May magandang buhay ang Panginoon sa bawat isa sa atin. May gandang plano ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Don't lose hope. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Meron pong plano ang Diyos na maganda. Itong message ng Christmas, Jesus is our hope. And hope is a person. Hindi po siya bagay, hindi po ito things, hindi ito material things. Hope is a person. And our hope is focused on Jesus. Pag sinabing persona, meron siyang personality. Yung pag-asa na ito, na ating pong tinatanaw sa Paskong ito, ay wala pong kinalaman ito doon sa programa, plano, kultura, kundi may kinalaman po sa pagkatao ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus. Ang sabi ng Bible, God created us according to His image. Ano ibig sabihin nun? Nilikha tayo ng Diyos ayon sa Kanyang larawan. Hindi po yung itsurang pang-pisikal. As a person, kasi ang Panginoon may personality. He has a mind to think. Meron siyang isip na nag-iisip. Tingnan nyo, sino po ditong walang isip-isip? May kakayanan tayong mag-isip. May kakayanan tayong mag-isip, mag-unawa, pumasya, magpasya. Hindi lang yon. God has an intellect. God has a will, may kalooban siya, and God has an emotion, may damdamin siya. Tulad natin, may damdamin tayo. Alam natin yung malungkot, alam natin yung masaya, alam natin yung magmahal, alam natin yung magalit. May emotion kasi tayo eh. Ang Diyos may emosyon. Amen? Kaya kung maintindihan tayo ng Diyos, maintindihan kasi nilikha tayo ayon sa Kanyang larawan. Ang Diyos din ay meron sariling volition o pagpapasya. Meron siyang self-will. Meron kang desisyong magpasya ng piliin yung tama at mabuti. Kasi nilikha tayo ng Diyos ayon sa Kanyang larawan, ayon sa Kanyang katangian. Nakakaintindihan po ba tayo ron? May nagtanong sa Pastor, ano ba itsura ni Jesus? Matangos ba ilong niya? Bakit ba yung tangos ang ilong iniisip nyo? Parang ang dating nito, kailangan bang makita natin ng Panginoon ayon sa ating pagkakalarawan, ayon sa ating itsura? Walang naiwan yun siya nagtanong, what is most spiritual? Joy to the world o silent night? Ano bang mas spiritual? Yung maingay o tahimik? Sagutin niyo po ako. Wrong question. Ang dapat, anong tamang puso natin upang tayo makadamang pagpapala ng Diyos? Whether you're silent night or joy to the world, what is the question supposed to be? Meron ba tayong tamang puso? Whether we sing silent night or joy to the world. Nakaintindihan po ba tayo ron? Amen. Sabi ni Pastor, wala si Lord, hindi kasi kayo maingay magpuri. Sino may sabi, pag tahimik ka magpuri, wala ang Diyos doon.
Ano sabi ng Bible? Whenever two or three gather together, thee in the midst of thee. Ibig sabihin, dalawa man tatlo nagkakatipon, ang Diyos nasa kalagitnaan. It takes faith for us to believe that God is there. Amen. Kakaintindihan po ba tayo ron? Maliwanag po ba yun? Puri ng Panginoon. Sa punto na yan. So, umaasa tayo na ang presence ng Diyos nandito. Whether we sing Silent Night or Joy to the World, it doesn't matter. What matters most, yung tama yung puso nating sumasamba tayo sa Panginoon. Hallelujah. The message of hope, the message of Christmas. Because Jesus is a person. The Christmas story clearly shows that the hope of the universe is a person. Ang kwento ng Pasko ay malinaw nagpapakita ng pag-asa ng sangkatauhan isang persona. Itong dahilan kung bakit po ang mga anghel ay kumanta, nagpuri sa Diyos kasi umaasa sila ng tagumpay ng Panginoon. Itong dahilan kung bakit si Maria sumawit. Alam niyo awit ni Maria sa Luke chapter 2? Ang puso ko'y natutuwa sa tagapagligtas ko, sabi ni Maria. Kasi umaasa siya, ng sanggol na nasa kanyang sino napupunan, ang kanyang tagapagligtas. Umaasa siya ron. So kamanghamangang pag-asa tawag doon. It is hope, it was hope that shepherd came to worship. Binagi ko na kanina mga bagay nito. Hope was presented with a gift from the Magi who had traveled so far. It took hope. It took hope for them to travel ng malayong lugar para maabot at sambahin nila at ihandog nila ang kanilang special na regalo sa sanggol na isinilang doon sa sabsaban. Hallelujah. The story of Christmas is a hope story because it chronicles the coming to earth of the one who is hope, which is Jesus. Pag sinabing chronicle, ito po yung kwento, pangyayari tungkol sa pagparito ng Panginoon. May kwento ang Diyos. May sinalaysay po ng bagay nito, ng Pasko, ang pag-asang ito. Hallelujah. Ito po yung tinatawag na divine intervention sa buhay ng tao for us to realize that our lives, to make it more meaningful, we need the way, the truth, and the life. Dito po ako magtatapos sa aking mensahe. 3 bagay po pinakilala ng Panginoon kung sino siya. He is the way, the truth, and the life. Unawain natin itong celebration ng Pasko. I-focus natin sino siya. Ano ba yung mensahe ng Kapaskong ito? What is the central message of Christmas? Since Christmas message speaks about hope. Hope for what? Hope for 3 things. The way, the truth, and the life. Pag-usapan natin ito. Ang sabi po ng Luke chapter 19 verse 10 ay ganito. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Ang dahilan pala kung bakit pumarito ang Panginoon, kung bakit may Pasko, malinaw ito. Alam ng Panginoon Jesus yung programa kung bakit siya pumarito sa daigdig na ito. Alam natin John 3:16. At sinabi po ng Bible sa Luke chapter 2, Chapter 19 verse 10, For the Son of Man came to seek and to save the lost. Ang anak daw ng tao ay pumarito upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw na landas. He came to suffer to forgive us from all our sins. Pumarito siya upang maghirap, pasanin yung krus, upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Isipin po natin yun. Ang message ng Pasko, nakatumbok na sa kamatayan ni Kristo. Anong pag-asa nakapaloob doon? Pag-asa na meron tayong kapatawaran sa ating kasalanan. Bakit? Lahat tayo nagkasala at hindi nakaabot sa kalulatian ng Diyos. Lahat. Kahit ang katabi niyo mukhang anghel, pag wala si Kristo sa puso niya, hell ang punta niyan. Death is inevitable. Kahit sinong tao marunong magaling mayabang, hindi kayang pigilan yan. Ibig sabihin, kamatayan, tiyak yan. And death does not only speak of physical separation from this world, but more than that, spiritual separation ito. Eternal separation from God. Walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos, that's death. Spiritually. And think about this. The message of Christmas brings hope. Hope for what? Forgiveness. Wala isa sa atin matuwid. Kahit na gaano kagagaling, kahit gaano ko karunong. Ako, hindi ko sinasabi matuwid ako. Without God's grace, I am nothing.
Lahat tayo nagkakasala, nagkakamali. Kanya-kanya lang antas ng pagkakamali at bigat yan. All of our sinners, makasalanan tayo. At ang kabayaran ng kasalanan, sabi ng Bible, kamatayan. Pero, anong dahilan kung bakit may Pasko? He came to suffer and forgive. He came to rescue and restore. He came to call, draw, and love those without His grace would continue to live for themselves. He came, and because He did, there is hope that sinners be redeemed and the world can be renewed. It really is true. Hope is a person, and the name of this hope is Jesus. Ang pag-asa po ay si Jesus. Para tayo mapatawad, para tayo ma-redeem, para tayo mabigyan ng panibagong buhay at katiyakan ng buhay. Ang sabi ng Bible, Jesus, the way, the truth, and the life. No one can come to the Father in heaven but through Him alone. Only Jesus can save our soul. And there is hope in the Lord? Yes. May pag-asa kay Kristo? Yes, indeed. Before Jesus went to the cross to do what He came to do, He detailed for His followers why is the only hope that could ever give hope to sinners. Dinitali ng Panginoon kung bakit siya yung tanging pag-asa na maaaring matanggap ng isang taong makasalanan. Dinitali ng Panginoon. Binanggit niya ito sa John chapter 14:6. Ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Ano po bang ibig sabihin nito? Una, sabi ni Lord, I am the way. Ako ang daan. Sin had created horribly unnatural separation between God and the people He had created. Ano po nangyari? Dahil sa kasalanan, meron pong paghihiwalay. Nahiwalay tayo sa presensya ng Diyos dahil sa kasalanan. Diyos ay banal, matuwid, wala angking karumihan, ang tao nagkasala, so nalayo tayo, na-separate tayo. Nagkaroon ng malawak na gap between man and God who is holy and man who is sinners. At ang tanong, sino pwedeng umugnay dun sa nawalang relasyon na yan, naputol na relasyon na yan? Wala. Walang sino man sa ating karapat-dapat. Wala. Kaya there's no such thing as religion can save us. No person can save us. No good work can save us. Kasi sabi ng Bible, yung good work ng tao na makasalanan, hindi ito nakaabot sa katwiran ng Diyos. Kailangan natin ng Savior. And only God, the perfect one, sinless, can do that. Sino yun? Kung babalikan natin yung Pasko, siya yung isinilang sa sabsaban. Siya yung the way for us to reconcile ourselves to God who is holy. Siya yung paraan, siya yung daan. God created people to dwell in loving and worshipful moment by moment fellowship with Him. Ang layunin po ng Diyos, kaya niya tayo nilikha upang tayo makapag-fellowship sa Kanya. Nung hindi pa nagkakasala si Adan, si Eva, yung close fellowship niya sa Diyos, ganun na lamang. Nakikita nila ang Diyos ng mukhaan, nayayakap nila ang Panginoon ng mukhaan. Pero dahil sa kasalanan, nalayo yung ugnayan ito. At ang malungkot niyan, sa panahon ito, nalayo din ang ugnayan ng tao sa Diyos. Oh, we celebrate Christmas, but more than thinking about the Lord, we think about a lot of things. Inisip natin maraming bagay. Pag sinabi bang Christmas, we think about Jesus more than anything else. I doubt it. Busy ang lahat sa maraming bagay, but not busy with the Lord. Meron nga nagsabi, marami sa atin, busy with the kingdom, but not with the King. Busy celebrating Christmas, but not Christ is the center of it. Hindi si Kristo ang sentro ng celebration. Pag sinabing the way, siya lang ang tanging paraan, daan, upang maiugnay muli ang nawalang relasyon na yan. Nilikha ng Diyos ang tao upang manahan at pagmahal at magkasamba sa bawat sandali ng pakikisama sa Kanya. Ang mga tao ay hindi dinisenyo upang mamuhay ng nakapag-iisa. Totoo po ito. If you live alone, you will be lonely. If you live without Jesus, you will not be satisfied. Hindi sila ginawa upang maisip ang buhay sa kanyang sarili lamang. Ang mga tao ay nilaan upang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos at para sa kanyang kalulatian. And the greatest question is this: how will this gulf between people and God ever be bridged? Paano maiugnay yung naputol na relasyon na yan? Ano sabi ni Jesus? I am the way to the Father, the truth and the life. No one can come to God
unless you come through me. Yun po yung message ng Christmas. Focusing ourselves on the way, which is Jesus. The way of our hope, the way for hope, the way through life eternal is Jesus. Si Jesus po ang focus natin. Hallelujah. Yung moral requirements in every way by keeping His law without one instance of failures. Sino ba sa atin ang nakatupad ng lahat ng gusto ng Diyos? Wala. Wala. Hindi ka nga lang mag-pray, nakalimutan mo lang pag-pray ang kapitbahay mo, kasalanan na. Sabi ni Samuel, Lord, forgive me for not praying for these people. Dalawang klase na kasalanan, sin of commission and sin of omission. Kasalanan ginagawa mo na mali, kasalanan yon. At kasalanan na hindi mo ginagawa, tama mong gawin, hindi mo ginagawa, kasalanan din. Eh sino sa atin nakapasa? Wala. No one among us are righteous. No one among us pass the standard of holiness and morality of God. But thanks be to Jesus, because through Him, naiugnay yung nawalang relasyon na yan. Naging malapit tayo sa Diyos sa pamamagitan niya. At salamat sa Panginoon. And I thank God. Lord, kung hindi kita kilala, saan kaya ako na? Sino ba ako? O may pangalan ako, may titulo, may posisyon, pero what is it? Sa mundo, okay yun. Pero sa Diyos, at the end of the day, hindi naman ako harap sa Panginoon. Ako po ganito, ito nakabig ko. This is not about me. It's about Him. Na-accomplish ko ba yung gusto niya sa buhay ko? Yun yung mahalaga. Yun yung mahalaga. Hindi ko sinabing hindi mahalaga yung mga plano nyo. Kaya may mga plano pong pangsamantal, may mga planong mahalaga, pero pang-eternal ang value nito. At yun ang nais ng Diyos na maghari sa buhay natin. Because He's the way, let's ask God to help us accomplish His program for our lives. Pangalawa, binanggit ko dito, Jesus is the truth from God. Siya ang katotohanan. Hindi po kalabisan na sabihin na si Jesus ay naparito sa lupa bilang pinakahuli at ganap na sermon ng Diyos. The last and the ultimate sermon of God is Jesus. Ang sabi ng Panginoon, I am the truth. Akong katotohanan. Sa mundong ito, ang daming fake news. Ano ba yung totoo? Ano ba yung totoo? Ano sabi ni Jesus? Ako ang katotohanan. He didn't just communicate God's truth, He was God's truth. Hindi lang niya binanggit sa atin kung ano yung katotohanan, kundi siya mismo yung katotohanan. Kaya tingnan nyo, sabi ng kanyang mahal, Lord, pakilala niyo sa amin ng Ama. Sabi niya, matagal niyo na akong kilala. Matagal niyo na akong kasama, hindi niyo pa nakilala ang Ama. Ako at ang Ama iisa. Ano sinasabi ng Panginoon? Yung buhay ng Panginoon, mismo yung katotohanan tungkol sa Diyos. Take note of this. Bakit kailangan magkatawang tao ng Diyos? Para makilala natin siya? Yes. Kasi hindi mo ma-realize, ma-understand ang katotohanan tungkol sa Diyos unless abutin niya yung kalagayan natin para maunawaan natin siya. Ito po paniniwala ko. Kailangan magkatawang tao ng Panginoon upang maipakita niya at maipahayag sa atin yung katotohanan tungkol sa Diyos. Because without that, we cannot understand who God is. Hindi ka pwedeng lumapit at magtiwala sa isang tao na hindi mo kilala. Ulitin sinabi ko, mahirap magtiwala at sumandig sa isang taong hindi mo kilala. Ang tanong, si Jesus Christ, gaano natin sa kilala? Siya yung truth eh. Siya doon yung truth. Hindi sinabi, ako ay pinagmumulan ng katotohanan. Kundi siya mismo sinabi, I am the truth, the truth, the truth, the truth. Akong katotohanan. Gusto mo malaman ang katotohanan ng buhay? Tumingin ka kay Jesus. Gusto mo malaman ang katotohanan ng plano ng Diyos sa buhay natin? Tumingin ka kay Jesus. Gusto mo malaman ang katotohanan ng karakter ng buhay natin? Tumingin ka kay Jesus. Gusto mo malaman kung paano ako magmahal? Tumingin kay Jesus. Kasi sabi ng Panginoon, siya yung tunay na pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Ang bunga ng Banal na Espiritu, kapayapaan, kagalakan, pag-ibig, kakainuunan, pagpipigil sa sarili, kabaitan, kagandahang loob, pagpipigil sa sarili. Ano ba yung tama? Tumingin ka kay Jesus. Siya yung tama. Alam mo yung aral ng Panginoon? Tumingin ka kay Jesus. And probably, we can learn a lot about Jesus through His Word. Hindi po mailalayo ang personality ni Jesus sa kanyang salita. Gusto mo makilala ang Panginoon, basahin mo kanyang salita sapagkat His Word and He Himself is one.
Ano sabi ng Bible? In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. John chapter 1, verse 1. Nang pasimula, naroon ang salita, at ang salita ay sumasunod sa salita ay Diyos, at salita ay nagkatawang tao, at namuhay sa ating piling. At ang sino man tanggap mo sa Kanya, ay binigyan karapatang maging anak ng Diyos. So gusto mo makilala ang Diyos, tumingin ka kay Jesus. Kaya tama sinabi niya, ako at ang Ama iisa. Kung gusto niyo malaman tungkol sa Ama, pag-ibig ng Ama, tingnan niyo yung pag-ibig ko. Kasi nga namatay ako sa krus, dahil sa pag-ibig ng Diyos, Ama, inalay kong buhay ko dahil mahal namin kayo. Sabi ng Panginoon, ang katotohanan na yan. Gusto malaman ang katotohanan tungkol sa karakter ng Diyos, tingnan mo si Jesus. Kasi hindi mo na kailangang tanungin pa ang mga broadcaster, ang mga writers ng libro, ang mga authors ng mga mamahaling libro patungkol sa what is truth, what is life, all about. Alam niyo sa mundong ito, mag-google ka nga lang ilagay mo what is life, ang daming may sagot diyan. Pero what is true life? Anong tunay na buhay? Only God can answer that question. Because He is the truth, the truth, the truth, the truth. Siya ang katotohanan. Patungkol sa kaligtasan, katotohanan siya. First, in a way that had never been done before, Jesus revealed the Father to us. John chapter 14, verse 9. Whoever has seen me has seen the Father, sabi ni Jesus Christ. Pero higit pa roon, He revealed God's redemption plan to us. Hindi lang yun. Yung pagliligtas niya sa atin. Ano ba yung katotohanan tungkol sa buhay? Gusto niyo malaman? Bakit kinatatakutan ng taong kamatayan? Dapat matuwa ka pag mamamatay ka na. Pag marami kang utang, wala na mabayaran. Wala na, tapos na Sino natin maraming utang? Gusto niyo mapalatag kayong kalooban niyo? Kaya, death is not the end of life. Death is the beginning of eternity. At ang kamatayan, katiyakan po ng araw ng judgment. And saan yung Bible? All of us will face the judgment seat of Christ and will be accountable to everything we do, whether good or bad, while still living in this world. Hatulan daw tayo ng Panginoon. Ano man ang ginawa natin sa mundo ito, mabuti man o masama, habang nabubuhay tayo sa daigdig na ito. Yan po ang reality of life. That is inevitable. The truth is, there is a redemption to that. May forgiveness sa kasalanan. At nireveal ito ng Panginoon sa pamamagitan niya. Ang sabi ng Bible, sino ang pinanahanan ng Diyos sino ang pinanahanan ng anak ng Diyos may buhay na walang hanggan. Ano sabi ng Romans? If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all of unrighteousness. Ipapahayag natin ang ating makasalanan sa Panginoon, 1 John chapter 1, verse 9. Okay? Patatawarin tayo at lilinisin sa ating karumian at ililigtas tayo sa ating kasalanan. Katotohanan yon. Katotohanan tungkol sa kaligtasan, nireveal ng Panginoon. Ano pa? Katotohanan tungkol sa kahatulan at katotohanan tungkol sa kalagayan nating totoo, nireveal ng Lord. Ano ba sitwasyon ng tao ngayon? Bakit ba may pakamatayan? Bakit ba may kalungkutan? God, through His Word, revealed to us the truth. The truth. Kung ikaw'y naglilingkod sa Panginoon, huwag kang manghinawa. Bakit? Hindi mawawalan ng kabuluhan yan. Hindi mawawalan. Amen. May langit ba? Kung totoo ang pag-uusapan natin, sabi ng Bible, may langit. May hell ba? Sabi ng Bible, may langit. Kung may argument ka dyan, argue with God and His Word. But to me, this Word is truth. And He Himself is truth. Katotohanan. And lastly, hindi sinabi ng Panginoon dito, I am the life. Jesus doesn't just preach life or provide life. Hindi lang nagbigay ang Diyos ng buhay at nangaral tungkol sa buhay, kundi Siya mismo ang buhay. Ano yung kahalagaan nito? Simple. Without Jesus, your life is meaningless. It will become more meaningful if you have Jesus in your life. And only Jesus can satisfy man's souls. Only Jesus can satisfy. The world will try to satisfy ourselves. Isikapin ng mundo na makontento ka. Totoo yun. Aalugin ka ng ganito. Pero tingnan nyo, kailan matatapos ang quest ng tao? Kailan matatapos ang paghahanap niya? Aber, ang sabi niya, magkaroon lang ako ng 1 milyon, matutuwa na ako. Nagkaroon ng 1 milyon, hindi pa rin nakontento. Magkaroon lang ako ng magandang sasakyan, masaya na ako. Nagkaroon ng magandang sasakyan. Tumabi sa kanya, mas mamahalin sasakyan sa kanya, nainggit na siya. Bakit? Kailan matatapos ang paghahanap ng tao? Aber, kailan? It will end if you learn to understand God, who He is, and what He is to you.
kung sino siya at ano siya sa ating buhay. Amen. Ang sabi ng isa, makapag-asawa na para sumaya buhay ko. Sino may sabi nun? Sino po may asawa dito? Pakitaas ng kamay. Na masaya. Bakit? Amen. Dahil kay Kristo, di ba? Tingnan nyo. Ay, wala. Kasi, binihitin nyo kasi. Sino dito may asawa na masaya? Dahil kay Kristo. O, tingnan nyo. Oh. Di ba? Iba talaga kapag ang Panginoon maghari sa buhay. So life is about God. Si Jesus hindi lamang nangaral ng buhay o nagbibigay ng buhay. Siya mismo ay buhay. You know what? Dead people need life breathed into them or they will never rise to live again. Ano po ibig sabihin? Ang isang taong patay, kasi sabi ng Ephesians, dito po magtatapos, 2 verse na lang po ang ating babasahin. Ephesians chapter 2 verse 1 to 2. Sabi ron, as for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of the world and the rulers of the kingdom of the air, and the Spirit who is now at work in those who are disobedient. Ano sabi po dyan? Tayo dati patay dahil sa ating kasalanan. Para tayong living zombies. Living dead. Alam mo yung zombies? Patay pero gumagalaw, kumikilos. Sa kalagayan spiritual, ang sabi ng Bible, we are dead. Without God, without Jesus in us, we are dead. Why? In our transgression, sa lahat ng ating kasalanan tayo patay sa relasyon natin sa Diyos. Magkakaroon lang tayo ng buhay if God's life breathed unto us. Kung ang buhay ng Panginoon inihinga sa atin. Because Jesus is life. Indeed, ang buhay natin nagiging meaningful because of Jesus. Balikan natin yung sabsaban. Sanggol lang yan, yes. Pero dala-dala niya ang mensahe tungkol sa He is the way, the truth, and the life. Sa mundong ito, marami pa akong nakakausap na taong malulungkot. Sabi ko, Panginoon, they miss the point of living. Nawalan ng pag-asa, they miss the point of hope. Nawalan ng pagtanaw ng magandang bukas, they miss the point of God's programs and plan. Sino dito, mga engineer? Anong programa ng Diyos sa buhay mo? Sino dito, doktor? Anong programa ng Diyos sa buhay mo? Sino dito, lawyer? Sino dito, professional? Sino dito, teacher? Sino dito, janitor? Sino dito, cook, chef? Ayun yun ang cook, di chef. Chef sa bahay. Sino dito, waiter? Taga-antay. Sino dito, driver? Anong program ng Diyos sa buhay mo? Alam niyo, may program po ang Diyos sa buhay natin, anuman endeavor we are in. Whatever field you endeavor we are in, God has a perfect program for your life. Kasi siyang may-ari ng buhay. At hindi ito nagiging makabuluhan kung wala si Jesus. Because life without God is a meaningless life. Ang message ng Pasko is message of hope about the way, the truth, and the life. Ang buhay natin nagiging maganda at makabuluhan, nagiging masaya at makapayapa kapag alam natin yung programa ng Diyos para sa atin. And think about Jesus. Ang bottom line nito, the message of Christmas, the message of hope. Ang hope, ang siyang nagdidikta sa atin upang tayo umasa na magandang bukas. Ano man ang kalagayan natin sa buhay. Sa mag-asawa, we're hoping for a better family, right? And without God, pamilya lang yan na hindi masaya at walang pakipayapaan. Ano man ang kalagayan mo, pagka may Jesus ka sa puso mo, magiging panatag ka at magiging payapa at magiging masaya yan. At the end of the day, it's not about us, it's about God. Ang mahalaga niyan, Jesus is the center of it all. Jesus is the center of it all. As I wind up, think about this. Taglay ba natin itong hope na ito? Kilala ba natin the way, the truth, and the life? Sa puso natin. Sa individual. Gusto ng Panginoon, individual natin siyang pahalagahan, kilalanin sa buhay natin. And that's the message of Christmas. Refocusing ourselves to Jesus.
the author and the finishers of our life, the author and the finishers of our faith. In Him, we live, we move, and have our being. Amen? And this is the essence of Christmas. Without Christ, Christmas will be MAS, meaningless as the seasons pass by. But without Christ, life will be meaningless. But with Christ, nagiging masaya at tayapang buhay. Amen? So sino dito mapayapang i-celebrate yung Christmas? Sa lahat. Tayo pong lahat ay tumayo. Pasalamatan natin si Lord. Amen. Merry Christmas. Merry Christmas. Amen. I-share natin yung hope na ito sa iba. I-share natin. Alam niyo po, malungkot man sabihin, dumarami po ang bilang ng mga tao na wala ng pag-asa. Lately, may nakausap po ako, sabi niya, Pastor, ilang taon na po akong walang trabaho. Tapos may nag-text pa sa, please pray for me. Hanggang ngayon po, inaantay ko yung tawag sa akin sa barko. Yung nag-pray tungkol naman sa makapasa sa exam niya. Yung ba't kinakabahan sa thesis? Sabi ko, put your hope in God. Entrust everything to the Lord. Kaya kanyang ingatan, kaya kanyang hawakan, kaya niyang bigyan ng assurance yung ating kinabukasan. Meron naman may sakit, hoping na yung cancer ay matunaw. Why not? Di ba? Kung sa atin, Diyos tayo aasa, and Diyos naghihimala, tumutugon ng panalangin. Umaasa tayo na meron tayong Diyos na mas marunong kaysa sa atin, mas makapangyarihan kaysa sa atin, at mas may magandang plano para sa ating buhay. Amen po ba? Amen. So let's celebrate Christmas putting our minds and heart towards Jesus, focusing ourselves to Him. Meron po ba dito na kailangan ng prayer? Just come and we will pray. Asking for hope. God's answer to our life's problem and issues ng buhay. Amen. Hallelujah. At doon po sa may pag-asa ng tinatanaw sa buhay natin, pasalamatan mo ang Panginoon sa bagay na yan. At doon po sa nawalan pag-asa, I encourage you, come to Jesus. Entrust everything to Him. God cares. God cares. Hallelujah. Amen. God cares. Hallelujah. Sa inyo mga kapatid na kayo nakatune in ngayon sa aming pong Facebook program, online, kahit nasa bahay ka, kung ikaw'y nawalan ng pag-asa, tumingin ka kay Jesus, lumapit ka sa Panginoon. Isandig mo ang iyong sariling buhay, pagtitiwala sa Panginoon, umasa ka sa Kanya, may magagawa Diyos. Walang mahirap sa Panginoon. Walang mahirap. And those people in dire needs of prayer, just come and we will pray. And those people have hope. Pray for those people who are losing their hope. Kaya maging kabalika tayo sa kanilang buhay. Salamat sa Panginoon sa pag-asang ito. Amen. Jesus, you're the center of it all. Jesus, you're the center of it all. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Celebrate natin ang pasong ito na ating pong taglay ang pag-asang dulot ng Panginoon sa buhay natin ito. Hallelujah. Amen. The way, the truth, and the life, Jesus. The message of Christmas is the message of hope through Jesus Christ, who is the way, the truth, and the life. Hallelujah. Amen, Panginoon. Salamat po. Marahil meron kayong special need, special request, just come. Pagpipray po natin sa Panginoon. Hallelujah. Sige po. Praise God. Hallelujah. Sige po. Kung meron po kayong gustong i-request sa Panginoon, we will pray. Ito pong altar. Lapit po kayo. Jesus, you're the center of it all. Jesus, you're the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Hallelujah. Jesus be Sige po. it all. Sino man po nangailangan po ng panalangin, Jesus at maybe you're losing hope with regards to your physical health. Meron kang karamdaman na parang nawalan ka ng pag-asa na ikigagaling. Kapatid, manghawakan mo ang pangako ng Panginoon. He is the God that healeth us.
He is the Lord who work wonders and miracles sa buhay natin ito. Jesus. Isandig natin ating pag-asa sa Panginoon. Bakit di mo siya subukan? Jesus. Wala pong mawawala. Magtiwala ka sa Panginoon. Hindi luging, ilagak ang ating buhay sa Panginoon. Nothing in this world Will do. It is you at the center of it all. Hallelujah. Jesus is the center of it all. Gawin nating sentro ang Panginoon sa ating tahanan, sa ating trabaho, sa ating profesyon, sa ating buhay, sa ating mga plano. At tiyak, may pag-asa tayong tinatanaw na maganda sa ating bumbukas. Hallelujah. Sa ating pamilya, sa kaligtasan po ng ating pong mga kasambahay, sa ating paglilingkod sa Panginoon, sa ating pong buhay. Hallelujah. Jesus is the center of my life. Lord, Jesus at the center. hallelujah. Sa okasyong ito, O Diyos, na kung saan pinagdiriwang namin, Panginoon, ng iyong kaarawan, hindi na po namin pagtatalunan yung araw, kung ano yung saktong araw, O Diyos. Kundi amin pong kinagagalak, Panginoon, yung mensahe na kapaloob po, Panginoon, sa Kapaskuhang ito. Na kung saan, kung aming itutuon ang aming pananaw sa iyo, lumalawak po, Panginoon, ang aming pag-asa, Panginoon, sa buhay. Nagiging maliwanag po, Panginoon, nagiging bukas namin at pangarap namin sa buhay. Iba-iba po, Panginoon, ang aming mga hangarin, plano, mga programang nais pong makakumpli sa buhay namin sa mundong ito. Nais po namin, Panginoon, wag po kami malayo sa layunin mo po sa bawat isa. Dahil ikaw, Panginoon, may-ari ng buhay, hindi kami. Ipinahiram mo lang sa amin, Panginoon, bawat araw at sandaling dumarating sa buhay namin ito. Maging po yung aming kakayanan, karunungan, talents, everything, Lord, giftings. It is you who give this thing to us because you are a giver of life, a giver of everything. And every good gift comes from you, Lord. We declare and we claim, O Lord, every good things comes from you. Sapagkat mabuti kang Diyos at marunong kang magbigay. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa buhay. Salamat sa araw na kinagdag mo sa buhay namin ito. Salamat sa aming hininga. Hanggang ngayon humihinga pa kami at may kalakasan pa. Salamat, Lord God, O Diyos, sa karunungan at kaalamang idinagdag mo sa aming pong buhay. Salamat po, Panginoon, sa mga trabaho. Salamat po, Panginoon, binubuhay mo kami, Panginoon. Bagamat may ilong po sa aming ilan, wala pong hanap buhay at ngayon nangangangad, Panginoon, na magkaroon po ng sariling kabuhayan, Panginoon. Lord, you will sustain our needs. Sapagkat ikaw din ang Diyos na nagsabi, kung ibon, pinakain mo, yung bulaklak, pinagaganda mo, kami pa kaya. Ikaw ang Diyos na marunong magpagaling, ikaw ang Diyos marunong magpala, ikaw ang Diyos marunong magligtas, marunong magpatawad, Panginoon, O Diyos. Tama lang po na ito namin pansin sa iyo lamang, O Diyos, na siyang dakila sa lahat, makapangyarihan sa lahat, at makagagawa ng lahat, Panginoon, walang bagay na imposible sa iyo. Panginoon, salamat sapagkat inilaan mo, Panginoon, sa mga taong katulad namin, O Diyos, na may hina ang kalakasang dulot na maibibigay mo sa sino mang nagtitiwala sa iyo. Panginoon, hindi namin hawak ang bukas, pero naniniwala kami, Panginoon, ikaw may hawak nito. Ano man po mga plano namin sa buhay, Panginoon, Lord, bigyan mo kami ng katuparan, O Diyos, para po sa iyong karangalan at kaluwalhatian lamang, O God. Maging mabuti kaming lingkod, maging mabuti kaming katiwala, Panginoon, na may pinagkatiwala mong bagay sa buhay namin ito. Panginoon, namin pong dinadalangin, Lord God, ang aming tahanan. Madama namin ang kapayapaan at kasiyahan, O Diyos, na dulot mo po, Panginoon, at hindi dulot ng sanlibutan ito. Panginoon, it has been proven by our personal experiences, O God, na kami bigo, Panginoon, mapasaya ang buhay namin at mabigyan pito ng kapayapaan sa ganang sarili namin. Kaya lumalapit kami sa iyo. Pinagkatiwala namin sa iyo ang lahat po, Panginoon, sa buhay namin ito, O Diyos. Ikaw po ang may-ari ng lahat. Kaya Lord, tama lang po, Panginoon, isandig namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga sarili. Maging po ang aming mga problemang dala-dala, Ama. We pray, Lord God, to unload the burdens that we have in the name of Jesus. Lord, bigyan mo ng panibagong pag-asa, Panginoon, pagtanaw, Panginoon, sa magandang bukas, O Diyos. Ako po'y naniniwala, Panginoon, uuwi po mga kapatid namin ito, O Diyos,
Taglay nila ang pag-asa, Panginoon, kanilang hinahangad. Pinapangarap, Panginoon, sa kanilang mga dalangin, tutugunin mo po, sapagkat ikaw ay Diyos na marunong sumagot, Diyos na marunong makinig, Diyos na marunong umunawa, Diyos na marunong magbigay, Panginoon, pagpapala sa buhay ng mga taong nagtitiwala sa iyo. Dagdagan mo po, Panginoon, aming paniniwala, pagtitiwala sa iyo, Ama. Wala pong mahirap sa iyo, Diyos. Wala pong imposible sa iyo, Ama. Sa pangalan ni Jesus, Lord. Lord, hayaan mo po, Panginoon, madama, Panginoon, ng iyong kalinga, pag-abot, biyaya, Panginoon, kalakasan, tagumpay, kagalingan, sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, Lord, bless my sister, bless them. Oh God, empower them, Lord. Empower them, Lord God. Hallelujah. Lord, dagdagan mo po ng pag-asa ang bawat isa, Ama, sa pangalan ni Jesus. Sa langit ko, O Diyos. Huwag mo kayang uuwi, Panginoon, isa sa amin, Panginoon. Nalugit, talunan siya. Maniwala siya, Panginoon, na may Diyos na marunong umunawa, may Diyos na marunong umabot, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na naghihimala, Diyos na mabuti, Diyos ng pag-ibig, Diyos ng kalinga, Diyos ng biyaya, Diyos ng pagpapala, Diyos ng tagumpay, Panginoon, Diyos na marunong magpatawad at marunong magbigay ng katwiran, O Diyos, sa buhay ng bawat isa sa amin, O God. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we pray. Manifest your presence upon this young man and woman, O Lord. Ano mang dahilan na kailang paglapit, O Diyos. Ama, dalangin ko po, Panginoon, kalingahin mo ang bawat isa. O Diyos, ikaw po Diyos na mabuti. Diyos, O God, na nagbibigay ng katwiran. Patawarin mo kami sa aming pagkukulang, O God. Palakasin mo kami sa aming mga kahinaan. Papagtagumpay mo po kami, Panginoon. Biyaya mo tinga, O Diyos, aking pong dalangin, Panginoon, O God. Lord, maging sa sanggol sa kanyang sinapupunan, Lord. Continue to bless them. Empower them, Lord, in the name of Jesus. Take good care of them, Lord. Lord, hallelujah. In Jesus' name, O God, hallelujah. Panginoon, ipadama mo na hindi ka malayo sa kailang buhay. Ama, ikaw po ang Diyos na siyang kumakalinga, umaabot, nagbibigay kaaliwan, Panginoon, sa kailang kalagayan sa buhay. In Jesus' name. Lord, palakasin mo po, Panginoon, O Diyos. Biyaya mo po, Ama, sa pangalan na Jesus, O God, in Jesus' name. I pray, Father God, for nanay, Lord, strength, power, O God. Empower them, Lord. Kalakasan po, tagumpay. Ipadama mo po, Panginoon, hindi mo siya iniiwanan ni pinababayaan man, O Diyos. Hallelujah. Ama, sasamahan mo kami lagi sa iyong paglalakbay sa mundong ito. Taglay po, Panginoon, ang ganap ng pag-asa, Panginoon. Pagtanaw, Panginoon, sa buhay na ito na may pagpapasalamat sa kabutihan kadakilaan mo. Lord, pawiin mong lungkot, O God. Pahirin mong luha, Panginoon, ng kapatid namin ito. Ano mang burdens na kanyang daladala, Ama, sa pangalan na Jesus. Makita niya, Panginoon, malino na pag-asa na kanyang tinatanaw dahil sa iyo. Ikaw ang kanyang buhay. Ikaw ang katotohanan, Panginoon. Lord, ikaw rin po, Panginoon, ang daan upang makita niya, Panginoon, ang tamang landas na dapat niyang tahakin sa buhay niya ito. Lord, I pray for my sister, O God. Bless them. Bless her, Lord, in Jesus' name. Empower her, O God. Ama, dalangin ko, O Diyos. Kalinga mo po, yakap ng iyong pagtugon, O Diyos. Bigyan mo po, Panginoon, ibayong sigla at kaganapan ng kanyang pangarap, Panginoon, sa buhay niya ito, O Diyos, in the name of Jesus. And Lord, I pray for this young man, O God. I believe, Lord God, you have prepared something good for him. And Lord, may he receive it right now, O God, in Jesus' name, Lord, sa pangalan ni Jesus. Continue to bless my sister, O God. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Lord, power her. In Jesus' name. Patuloy po tayong manalangin sa Panginoon. Patuloy po natin isandig ang ating pong pag-asa sa Diyos. Patuloy po natin idalangin. Hindi lamang po yung ating mga sariling mga panalangin, kahilingan, kundi maging panalangin, pangailangan ng ating kapwa. Marahil pwede nating idulog sa Panginoon. Hallelujah. Lord, I pray for my sister, your loving touch, your continuous empowerment, O Lord, your healing power to be upon her right now in Jesus' name, Lord. Ikaw ang Diyos na nagpapalakas, ikaw ang Diyos na nagbibigay ng panibagong sigla at pag-asa sa kanyang buhay. Panginoon, wala pong mahirap sa iyo. And we claim it, Lord, right now in Jesus' name. Strengthen her, Lord God. Empower her, Lord. Sustain her physically, Lord. Hallelujah, in Jesus' name. And may your miracle touch will completely heal her in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Lord, inaakim po namin ito sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. The name above every name. By your stripes we are healed, O Lord. We are healed. We are healed. She is healed right now in the name of Jesus. Amen, 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 Lord. Hallelujah. You are a great physician. Nothing is impossible with you, Lord. Nothing, nothing, nothing. You are our hope. Hallelujah. 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 Oh, Rabakasanday Kailalabagia Rabahea. Hallelujah. Sarabah. Oh, Lord, let your touch be upon her in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name.
Oh God, 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 oh God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you for your loving touch. In Jesus' name, salamat po. Salamat po, Ama. Salamat po, Lord. In Jesus' name, Lord, I pray. Manifest your presence upon them, O Lord. In Jesus' name, Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoon, pasayahin mo ang Pasko sa buhay nila, O Diyos. Pasayahin mo ang araw na ito, Panginoon, para sa kanila. Ibigay mo, Panginoon, ang kanilang hangarin, O Diyos. Pakita mo, Lord, na buhay at makapangyarihan ka. Nothing is impossible with you. Lord, I pray for my sister, Lord God. Whatever burden she has, O God, right now in Jesus' name, unload it, unload it. Oh, hallelujah. May the comfort and the peace of mind be upon her in Jesus' name. Oh, Lord, let your touch, O God, let your touch. Oh, let your touch, oh God, be upon her right now in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. I pray in the name of Jesus. Oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, I pray for this young man. Lord God, I pray for them, oh Lord. Hallelujah. Awakan mo ang buhay nila. Ingatan mo, Panginoon, na kailang mga buhay, Panginoon. Ilay mo sa mga pamakan. Bus mong yung biyaya, Ama. Nakalaan para sa kailangan ng Diyos, na kailangan tatanggapin sa araw na ito, Lord, in the name of Jesus, 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 in the name of Jesus. Lord, I pray for miracle upon my brother's life, Lord. Lord, whatever provisions that you have prepared for him, Lord, right now in Jesus' name, Lord, alam ko po, meron kang magandang plano para sa kanya. Lord, whatever it is, Lord, bigyan mo po yung special gift mo po, tanggap nito sa bagay na ito, sa araw na ito, sa pangalan na Jesus, sa pangalan na Jesus. Hallelujah. Yes, God. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Patuloy po tayong magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Thank God He is the way and no one else. Salamat ang daan patungo sa buhay na walang hanggan na kay Jesus. At kapatid, nasa iyo si Jesus and you must be thankful for that. Kasi ang plano ng Diyos, hindi lang pang mundo. Sa dako pa roon, ang magandang plano niya sa buhay natin. Amen. He is the way to the Father. Embrace the love of Jesus, love of God. Mahal ka ng Diyos. Madama mo sa Paskong ito ang pag-ibig na yan. He is the truth. Salamat. Sa kabila ng mga hindi magandang balita, pangit na balita, at masamang balita, at maling balita, meron tamang-tamang balita. Tamang-tamang minsay para sa ating lahat. And that's the message of Jesus. Magkaroon tawa tayo ng desire, commitment, na magbasa ng Bible araw-araw. Kasi yung love letter ng Diyos, yan po yung direksyon, mapa ng Panginoon sa buhay natin. And remember this, life is meaningless without God. Ano mang plano meron ka, anong magandang programa meron ka sa buhay, kung wala ang Diyos, walang kabuluhan ng lahat ng yan. Let's be thankful to that. Salamat sa Panginoon. Salamat po sa mga tinatangkilik natin. Salamat sa pamilya. Salamat kapiling mo ang iyong tahanan, pamilya. Thank God for that. It's a gift. Doon sa may mga trabaho, it's a gift. Doon sa may mga profession, it's a gift. It's a gift. And we must be thankful to that. Di ba ang birthday si Jesus, dapat may gift tayo sa Kanya eh. Ano yung gift natin? Yung ating sarili, kakayanan. At yung ipinagkatiwala sa atin. Why don't we offer it to God as we commit our special gift to Him at this moment? Pwede po ba? Anong meron ka? Hindi naman hingin ng Panginoon, wala ka eh. Anong meron ka na pwede mo offer sa Kanya as a special gift to His birthday? Let us all pray. Panginoon, sa totoo lang, wala naman po kami may pagmamalaki. Kung meron man kami may handog sa iyo, galing din sa iyo. Pero Lord, whatever giftings that you have given us, it always comes from you. And we declare it, Lord. We proclaim that every blessing that we receive comes from you. At kung meron man kami may pagbibigay, pagkakalob sa iyo, ang aming pagtitiwala, Panginoon. Sapagkat without faith, we cannot please you. Help us to increase our faith. Help us to entrust everything to you, God. At dalangin ko po, Panginoon, maitalaga namin ang aming pong buhay, panahon, lakas para sa iyo. In everything we do, whatever endeavor we are in, Lord, help us to always consider you as our King, as our driver, as our Lord,
as our God, owner, master. Kaya nga po, Panginoon, sa kaarawan mong ito, Lord, we offer whatever you entrusted to us, Lord. Make use of this for your glory alone, and we will going to use this for your glory alone, O God. Lord, salamat po sa pamilya. Salamat po sa relationship ng isa't isa. Una sa iyo. Salamat po sa aming mga kaibigan. Nakaunawa sa amin, nananalangin sa amin, umabot sa amin. Maging sa aming pagkukulang, maging kami nagkamali, Lord, inunawa kami, pinapanalangin, pinalalakas. Salamat po sa kanila. At tulungan mo kami maging mabuti kaming sa aming kapwa. At higit sa lahat, maging mabuti sa iyong harapan. Tulungan mo mga tatay, maging mabuti kaming ama sa aming mga anak. Mga nanay, maging mabuting nanay sa kanilang mga pamilya, sa mga anak din. Maging mabuting lingkod, maging mabuting tatay, maging mabuting anak, maging mabuting kapatid. Maging mabuting manggagawa, Panginoon. At maging mabuting tagapaglingkod mo. Sapagkat kung meron man kami may handog sa iyong karawan, ito pong mga bagay na ito na pinagkatiwala mo rin sa amin. Panginoon, salamat po sa blessing na ito. Salamat sa buhay. Salamat sa kaligtasan. And Lord, hayaan mo, i-share namin ang kaligtasan ito sa iba at ang pag-asang taglay namin sa iyo. Salamat po. Ito po ang aming samo at dalangin. Kalakip ang aming pagpapasalamat bilang aming special na handog sa iyong karawan sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Sa pangalan ng Jesus, ito pong aming dalangin. Everybody say Amen, Amen, and Amen. Amen, Amen, Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Merry Christmas pong muli sa biyaya po ng Panginoon.